ang mga tao lumalapit sa Diyos. Ang mga tao batid nila na merong hangganan ng kanilang magagawa at hindi nila makukuha ano man ang gustuhin nila, batay lamang sa kanilang sariling kakayahan. Ngunit sa kanilang pagdarasal, kinikilala nila ang Diyos, maibibigay sa kanila ang kanilang pangangailangan. Yan ang mensahe ng ating banal na ebanghelyo ngayon. Ang Diyos, kapag sinud mo ang kanyang kalooban, hindi mo kinakailangan mabalisa kung hindi mo man nakukuha ang mga gusto mo sa buhay. Hindi mo nakukuha ang gusto mong pagkain, hindi mo nakukuha ang gusto mong mga damit. Pero sabi sa banal na ebanghelyo, huwag kang mabahala, huwag kang mabalisa, God will provide for you. Yes, not all of us can buy clothing. Yes, not all of us can buy food. The food and clothing that we want. But according to the gospel, don't stress yourself into thinking that all is lost because you cannot buy food, you cannot buy the clothes that you want, because God will provide. When we come to the church, we have that realization that God indeed is a God who does not renege on His promise to feed His children, to provide for His children. Kaya ngayong nakabalik ako dito sa Pilipinas at nakita ko ang napakaraming mga tao dito sa Quiapo, it is the same sentiment that I feel. Kayo ho ay nagdadasal at sa inyong pagdarasal, inaamin ninyo na hindi lahat makukuha ninyo. Maaaring kayo ay magaling, maaaring kayo may trabaho, maaaring kayo may kakayanan, pero ang galing, ang trabaho, kakayanan, may hangganan, hindi lahat mapapasa inyo. But wait when God provides. Wait when God gives you what you need. Wait when God exercises His compassion and generosity so that all of you may not be deprived. That is what I am saying now. Hindi lang pala mga Pilipino ang naghahangad, nakikiusap, pati mga Europeans, naghahangad, nakikiusap. Kanino sila nakikiusap? Kanino sila dumudulog? Katulad din natin mga Pilipino sa Diyos. Maybe many of them do not anymore talk to God. Maybe many of them don't even have a religion. But at least, for the many people that I've seen and watched and observed during that time that I was there, I am very sure they are asking God for something. And they do believe that God will provide for them. Ang Quiapo, isa sa mga simbahang dinadagsa ng napakaraming deboto, napakaraming mananampalataya. Nagbibigay ng inspirasyon sa mga iba pa na maaring nakalimot na sa Diyos. Ang pagpunta ninyo dito, ang inyong mga pagbabahagi ng inyong karanasan, na ang Diyos sumasagot sa inyong mga panalangin sa bawat panahon na kayo ay narito at nakikipag-usap sa Kanya. You attract people. You inspire people. Come to this church, but go beyond this church, but come to God. Come to God. Hindi lang sa simbahan, kundi tayo ay lumapit sa Diyos because it is the Lord who provides. It is the Lord who is compassionate. It is the Lord who gives what we truly need. Sabi pa sa banal na ebanghelyo, yung mga ibon, mas mahalaga pa tayo na mga tao kaysa sa ibon. But look at how God provides for these birds. Tayo pa kaya ng mga tao ang hindi niya bibigyan? Tayo pa kaya ng mga tao ang kanyang pababayaan? No. God will not do that. And so here, we do not only solidify our belief that God indeed provides, but here, you also try to inspire people, come, approach God. And that is, I think, very important. And not that we celebrate, or that we are going to celebrate the feast
of John the Baptizer, yan din ang paanyaya ni Juan Bautista. Ang mga tao na nakikinig sa kanya, lumapit kayo sa Diyos, tanggapin ninyo ang Diyos. Kayo na mga naririto sa simbahang ito, katulad ni Juan Bautista, hikayatin natin na mas marami pa. Lumapit tayo sa Diyos, puntahan natin ang Diyos, kausapin natin ang Diyos, makiusap tayo sa Diyos, tanggapin natin ang Diyos, mahalin natin ang Diyos. That is, I think, one of the best messages that we can give others, that we can tell others. It was a good experience to see people in Europe approaching God, praying to God. But it is equally best to see you all coming here, praying to God, talking to God, approaching God, and perhaps loving God. Ito ang kailangan natin ngayon, ang dumulog sa Diyos. Huwag na tayo na magmagaling at sasabihin sa sarili natin, kaya natin ang lahat. No, you can't do everything. You have your limitations. You have your boundaries. Don't even pretend that without God, you can achieve so many things. It can't happen. So today we humble ourselves, listening to the invitation of Saint John the Baptist. Prepare the way of the Lord. Go to Him. Accept Him. Sana nga ganoon, maging consistent tayo sa pagtanggap natin sa Panginoon. Panghuling point, base dito sa banal na ebanghelyo, very practical lang, kung napakinggan natin. Sino sa inyo ang magdadagdag ng oras sa buhay ninyo kung gugugulin ninyo ang buhay na yan sa pag-aalala sa napakaraming bagay? To simplify it, if you are always stressed because you think of so many things that you cannot get, then you are not adding days or years to your life. You shorten your life. Kaya yung simpleng mensahe nung linya na yon, just relax. Calm down. Just relax. Because you have a God watching over you, ready to provide for you. And I guess, brothers and sisters, that is one of the most compelling reasons for going to God and embracing God. Relax. Dahil meron kang Diyos na tutulong sa'yo at hindi ka pababayaan. Advance Happy Fiesta po sa inyong lahat. Amen.